i-share ko po sa inyo guys, mga kapatid guys tuloy. No, mga kapatid, ay nga, Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. Nabubulol pa ako. Isa po ito sa mga most misunderstood verses o passage sa New Testament. Okay? Hebrews 10, 26, 27. Try po nating ipaliwanag at sagutin yung isang tanong, no? No, na kasi ang paniniwala ng ilan, tinuturo ng iba na ang salvation ay nawawala sa isang Christian, ha? Sa isang Christian, nawawala daw yung salvation. Titignan natin, kukunin natin yung truth doon sa mismong sumulat ng Hebrews. Kasi kung meron mang totoong nakakaalam ng ibig sabihin dyan, yung nagsulat, syempre. So, okay. So, ang Hebrews 10, 26, 27, o sisain natin, basahin mo natin yan, no? Okay. Sabi dyan, if we deliberately keep on sinning, kung tayo daw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, ayan, no? Yan pa lang actually, nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi dyan, kung tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Sa Tagalog, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, okay, knowledge of truth, pagtaas daw nating malaman, marinig, yung tanggapin dyan, hindi yung accept ha, pagtaas daw nating ma-receive o marinig. Okay? Tapos daw natin tanggapin yun at sadyain pa rin nating magkasala o magpatuloy sa pagkakasala, wala na raw handog na may aalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So, ang bangis, no? Na-focus ang ilan dito doon sa term kasi na deliberate o sa ibang translation itong deliberate na yan. Sa ibang translation yan kasi ay willfully. Sabi, kung tayo daw ay nagpapatuloy, actually marami nagtuturo niyan. Sinasabi ng verse, pag daw ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy sa kasalanan, okay, pagtapos niya ma-receive yung knowledge of truth o yung gospel, wala na raw sacrifice for sins na natira. Ibig sabihin, namatay na raw si Christ Yun na yung sacrifice So wala nang ibang isa-sacrifice, may isa-sacrifice. Ang naghihintay na lang daw sa tao na yun, nagpapatuloy sa kasalanan. Okay? At ang term nga ay Christian na nagpapatuloy sa kasalanan, judgment or sabi diyan, raging fire o impyerno. So kapag binasa mo ng ganun yan, ang iisipin mo ngayon, nawawala nga yung salvation kasi pambihira, wala namang Kristiyanong hindi nagkakasala. Okay? So ang sabi diyan, if we deliberately keep on sinning, na-focus yung ilan dito sa term na deliberate o sa ibang translation kasi niyan, lalo sa King James, willfully. Willful. Okay, nagpapatuloy gusto yung kasalanan. Kapag willingly nagkakasala daw yung isang tao o sa palagay nga ng iba ay Christians, Christians daw ang tinutukoy dito, ibig sabihin mawawala daw yung salvation niya dahil siya ay parurusahan sa impyerno, raging fire. Consume the enemies of God, yung kaaway ng Diyos. Pero lahat naman ng tao, mga kapatid, believer man o unbeliever, ay nagkakasala willingly. Yes, willingly. Kasi choice ang pagkakasala Choice yun Hindi naman yung nagkataon na nagkasala ka, hindi po. Lahat ng actions natin, lahat ng nangyayari ay, ang nangyayari lang kasi mga kapatid, hindi lang tayo aware or maaring hindi tayo conscious sa nagagawa natin na hindi natin nakakalimot tayo na kasalanan yun. Okay, hindi natin alam na kasalanan yun. Pero yung lahat ng actions natin, choice natin yun. So may will. So willing yun, willfully yun. Ngayon, ang tanong, lahat nga ng Kristiyano ay nagkakasala pa rin hanggang ngayon. Tama po ba? Parang wala naman yata nakilalang Kristiyano hindi nagkakasala. Wala naman. Or else, kung hindi, or sabihin, Kristiyano na tumanggap nga kay Christ ay hindi na siya nagkasala. Wala naman pong ganun. Kasi sabi ng Bible, 1 John chapter 1, kung sasabihin mo hindi ka nagkakasala, nagkasala ka na So lahat ng tao, whether believer or unbeliever, may kasalanan. Nagkakasala pa rin hanggang ngayon. Now, ang passage ba na ito ay nagsasabi na every time we sin ay nanganganib ang salvation natin? Yung ba ang ibig sabihin nun?
Sinasabi ba na nanganganib yung salvation natin as Christians every time na nagkakasala tayo? Or kasi willing willfully yung kasalanan, choice yun At wala namang taong huminto sa kasalanan hanggang ngayon nagkakasala ang Kristiyano So nanganganib pala salvation natin. Tignan po natin ng mas malalim ano ba yung sinasabi. Okay, dito. Ano yung sinasabi nung willful sin? Deliberate sinning. Ano ba yung sinasabi diyan na deliberately? Or ibig sabihin, willful sinning. Gusto niya nagkakasala, siya patuloy siya sa pagkakasala. Ano yung sinasabing sin dito? Kasi may specific sin po ito Okay? Dahil daw sa patuloy na sadya ng pagkakasala, mataas malaman yung truth o yung gospel, wala na daw talagang sacrifice o handog para sa kasalanan nun. Ang naghihintay na lang daw sa tao na yun ay judgment or kakilakilabot na paghuhukom sa mga kaaway ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. So, impyerno. So, ano ba tong deliberate sin? Deliberate sin, mga kapatid, here, okay, it means to sin willfully or intentionally. Gusto mo, sinasadya mo. Ibig sabihin, alam mo, meron nakaharap sa iyo na isang bagay, katotohanan man yan, knowledge man yan, o isang katuruan man yan, o isang prinsipyo, pero intentional kang hindi mo gagawin yun. Sasadyain mo. Okay? Sasadyain mo. Yun daw po yung deliberate. Yung sabi ng deliberate sin. So pag sinabi mong deliberate sin, sinadya mong kasalanan. Hindi po to isang ignorant sin. Hindi po siya yung, ay hindi ko kasi alam. Hindi daw po yun. Hindi siya ignorant. Sa Tagalog po kasi ng deliberate, mga kapatid, ay maingat at masusi. Yun yung deliberate Maingat at masusi. Pinag-isipang maigi. So ang deliberate sin pala ay isang pagkakasala na talagang sinadya at nag-isip ng maigi. No? Pero nagdesisyon siya, pinag-isipan niya. Meron sa kanyang sinabi, tapos pinag-isipan niya maigi, deliberate, maingat siya na pinag-isipan at sasabihin niya, ayoko niyan. Iba ang gagawin ko. So yun ang deliberate sinning na sinasabi dito. Nagdesisyon siya, ituloy yung kasalanan niya o ituloy yung ginagawa niya. Yun yung deliberate. Kaya nga sabi, kaya meron din tayong phrase na deliberate planning. Maingat, masusi na pagpaplano. Deliberate thinking. Masusi, maingat na pag-iisip. Ayan. So ano yung knowledge? Sabi dyan, deliberate sinning. Ano daw yung knowledge na tinanggap nila? Yung knowledge of truth. So again, dun sa verse, sabi dyan, after we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of truth. Ano yung knowledge of truth dito? Na kahit narinig na raw nila, tinuro sa kanila, at kahit tama yun, nagpatuloy sila at willing pa rin silang i-oppose o i-reject yung narinig po nila na truth. Now, nakita natin yung meaning ng deliberate, deliberate sin here, willfully or intentional. Pero actually, meron pang isang meaning yan Okay? May isa pang meaning yan sa word study. Okay? Word study dictionary. Na ang sabi po dyan ay to sin willingly in the face of better knowledge. So lumalabas, mga kapatid, na okay? Ganyan ginamit ganyan ginamit po yung word na yan dito na deliberate sinning. Na merong isang kaalaman, merong knowledge, merong isang katuruan na intentional nilang inoppose. Okay? Ang salita na deliberate dito sa New Testament ginamit ng 2 beses. Yung isa sa 1 Peter na tumutukoy yun sa willing o voluntary na pag-aalaga ng kawan o ng mga Kristiyano. Hindi sabihin hindi napipilitan. Okay, sabihin ng deliberate, voluntary. Gusto mo yung ginawa mo Sinadya mo talaga. So ganyan ginamit ng author ng Hebrew yung salitang deliberate. Merong certain information, may certain instruction or knowledge of truth na nasa harapan mo na, nandyan mismo, alam mo nandyan yan, sinabi na sa iyo, at ang response mo ay either willing ka na sumunod doon, willing ka na tanggapin yun, or willing na i-reject yun at magpatuloy ka sa kasalanan mo. So ano yung knowledge na tinanggap nila? Ano yung knowledge of truth? Okay? Tignan natin yung context nito ngayon, mga kapatid. Ano yung pinag-uusapan nila dito na knowledge of truth at ano yung sin nila talaga dito. Hebrews 10:12, but when the priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. So anong context ng Hebrews chapter 10? Ano daw pinag-uusapan? It's about the once and for all. Ayan
all time, one sacrifice for all sins. Ayan. So ano daw yung context ng Hebrews 10? It's about the once and for all sacrifice of Jesus Christ. Kinumpara dito ng author ng Hebrews kasi kung babasahin niya, at basahin niyo mga kapatid, no? Hebrews chapter 10, yung buong yan. Mababasa ho ninyo dyan na kinumpara ng author ng Hebrews yung dugo ng mga hayop na sinasacrifice nila during Old Testament, during the Old Covenant, under the Mosaic Law. Di ba naghahandog sila ng mga hayop nun eh. At yun yung ginagamit nilang pang-atonement o pag-aalis o paglilinis sa kanilang kasalanan. So kinumpara daw ng author ng Hebrews yun, yung dugo ng hayop, sa dugo ng Panginoong Jesus. And in making that comparison, pinakita ng author na yung dugo ng Panginoong Jesus ay highly superior. Kahit sa ang anggulo mo tignan, superior ang dugo na in-offer sinacrifice at in-offer ng Panginoong Jesus kaysa dun sa mga hayop. Kasi ang dugo ng mga hayop ay hindi naman talaga mag-aalis ng kasalanan. Ang sacrifices na ginagawa nila noon ay annual reminder or paulit-ulit na pagpapaalala sa kanila ng kanilang kasalanan. Hebrews 10:3. Hindi tayo lalabas sa Hebrews 10, mga kapatid. Okay? Ayan o. But those sacrifices are an annual reminder of sins. So, paulit-ulit nilang ginagawa yan eh. Araw-araw, taon-taon, at naalala nila yung kasalanan nila. At mukhang hindi talaga nabubura. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. So, hindi mag-aalis ang kasalanan yung dugo na inahandog nila, dugo ng mga hayop. Hebrews 10:11, day after day, every priest, yung priest na nag-o-offer nun, that priest stands and performs his religious duties again and again, paulit-ulit, lagi na lang, he offers the same sacrifices which can never take away sins. Yung mga priest daw na naghahandog ay hindi makaupo-upo. Kasi paulit-ulit yung sacrifice sa kailangan lang gawin, hindi matapos-tapos. So bakit daw ba paulit-ulit? Kasi hindi po kailanman magiging finished work. Okay, hindi matapos-tapos yung kanilang sacrifices eh. So hindi siya makakaupo. Ba't hindi matapos-tapos? Hindi naman kaya magtanggal ng kasalanan nung offering na hayop, nung dugo ng hayop eh. So hindi siya finished work. Okay? Hindi sapat yung dugo ng hayop. Pero sabi dito ng author ng Hebrews, yung sacrifice si Jesus Christ ang nag-alis ng ating kasalanan forever. Once and for all. Isang beses sa sakripisyo, hindi pa ulit-ulit, hindi taon-taon, isang beses lang. At ang epekto nun ay maglinis ng kasalanan, hindi lang takpan, linisin ang kasalanan forever. Once and for all, isang beses para sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. So forever yan. Hindi katulad sa kanila, may ipon yung kasalanan, isang taon, mag-offer sila. Hindi. Si Jesus Christ isang beses nag-offer and for all eternity yun. Yung kabayaran ng kasalanan o yung paglilinis dun sa kasalanan. Hebrews 10:10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Hebrews 10:12, but when this priest had offered for all time, ayan. So ang tanong, kung ako ay Kristiyano at nagkakasala ako ngayon, ibig sabihin ba mawala kaligtasan ko? Kung ako yung tinutukoy dito kung ako yung pinag-uusapan sa passage natin, napaparusahan daw. Pero dito sinabi, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay nagpatawad, naglinis ng kasalanan once and for all time. One sacrifice for sins, hindi sins. He sat down at the right hand of God. Ganda. Ba't ako parusahan ng Diyos? Pinatawad ako. Okay? Nilinis yung kasalanan ko. So sino ba yung bakit may mga tao nagpapatuloy sa kasalanan daw na parurusahan? Sino yun? Ako ba yun? Kasi si Lord sabi dito, nag-sacrifice siya once and for all sins, for all time. Hebrews 10:14, for by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So yung mga Kristiyano pala who are in Christ, na nananalig kay Kristo, sila yung mga tinutukoy na who are being made holy, sinasanctify eh. Isang sakripisyo lang ni Kristo lang daw. Sila ay pinaging banal, ginawang banal. Grabe, forever. So sino ngayon yung parurusahan? Yan. Mamaya makikita natin yan. Hebrews 10:15-18.
Okay, wala pala dito. Wala dito, sorry. Hebrews 10:15, 18, basahin ko lang po. The Holy Spirit also testifies to us about this. First he says, "This is the covenant I will make with them after that time," says the Lord. "I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds." Ito yung tungkol sa new covenant na kay Christ. Nasabi ng Banal na Espiritu ay ang salita ng Diyos daw ay ilalagay sa kanilang puso't isip. Then he adds, their sins and lawless acts, ang kanilang kasalanan, ang kanilang lawless acts or rebellion, I will remember no more. So, sabi ng Diyos, hindi niya naaalalahanin ang kanyang pagpapatawad ay hindi na maaalala ng ating karumihan at ang ating kasalanan. And where these have been forgiven, kapag daw ang mga kasalanan na ito, ng mga taong ito, ay napatawad na, sacrifice for sin is no longer necessary. Kung ikaw daw pala ay napatawad dahil sa paglilinis na ginawa, okay, dahil sa iyong pananampalataya doon sa sacrifice na ginawa ni Jesus, sapat na yun. Hindi mo na kailangan ulit mag-sacrifice o wala na ulit sacrifice na dapat sa'yo. Kasi burado lahat ng kasalanan mo. Ano pang isa-sacrifice? Wala ka na namang kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kasi sabi niyo, their sins and lawless acts I will remember no more. Hebrews 10:15 to 18, basahin po ninyo. No longer necessary ang sacrifice sa mga taong nilinis na raw ng Diyos. The sacrifice of Jesus made us holy. The sacrifice of Jesus made us perfect once and for all. So yan po yung context ng Hebrews 10. Finished work of Jesus Christ. So after daw niya gawin ang sacrifice, siya po ay naupo sa kanang trono ng Diyos. Kasi bakit? Perfect yung kanyang sacrifice. Finish yung work ng ginawa niya, finish sacrifice Kung maalala natin kanina, 12, but when this priest, si Jesus Christ, had offered for all time one sacrifice sin. So nung siya naman daw yung naghandog, nung kanyang dugo, siya ay naupo na after nun. Kanina sa binasa natin, yung mga, day after day, the priest stands and performs his religious duties again and again. Hindi raw makaupo-upo itong mga priest noong Old Covenant kasi paulit-ulit yung sacrifice. Pero nung si Jesus na raw yung nag-offer, at dahil ang in-offer niya ay hindi dugo ng hayop, kundi dugo niya mismo, naupo na siya. Bakit? Tapos na yung trabaho Hindi ka mauupo kung hindi pa tapos trabaho mo. Pero si Jesus Christ, naupo. Bakit? Tapos ang trabaho niya Yun yung tinatawag nating finished work ni Jesus. Tapos yung sacrifice Hindi na siya tatayo. Hindi na siya tatayo para mag-sacrifice. Perfect Sapat yung sacrifice niya Hindi niya nagnagawa yun again and again. Isang beses lang, once and for all. Powerful. Diba? Powerful. Now, makita natin po dito, okay, after ipaliwanag po ng author, author ng Hebrew, yung sumulat na itong Hebreo, yung perfect sacrifice si Jesus, nagpatuloy ito by saying in verses 19 and 20 ng chapter 10. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Ang dugo daw ng Panginoong Hesus ang nagbigay at nagbukas ng access natin sa banal na presensya ng Diyos. Kaya ngayon confident tayo lumapit kay Lord Bagamat tayo ay of course practically nagkakasala tayo. Tama? Pero dahil sa ginawa ni Jesus na pag-aalay ng kanyang dugo na naglinis ng kasalanan natin, sa harapan ng Diyos malinis ka. Kaya hindi ka mamamatay sa harapan. Kahit pumasok ka sa presence ni Lord, nag-worship tayo na may presence ni Lord, hindi ka namamatay Yung mga tao dati, namamatay, talagang tumba sila dahil hindi nila kaya ang holiness ni Lord. Pero dahil nakakapasok tayo sa dakong kabanal-banalan ng Diyos, sa presensya niya. Kasi yung confidence natin nandun sa ginawa ni Jesus Christ, yung perfect sacrifice. Finish yung work Perfect yung sacrifice Pero malaya tayo nakakapasok sa presensya ng Diyos. Kasi ang confidence natin, hindi naman sa sarili natin. Ang confidence natin kasi merong Jesus na nagbayad naghandog ng kanyang dugo at yung dugo niya na yun ay, yung sacrifice ng dugo na ginawa niya ay perfect at finished. Tapos, ganun ka-supreme, ganun ka-superior yung offering ni Christ o yung sacrifice niya.
Hebrews 10:21-22, tuloy natin yun. And since we have a great priest, so mga kapatid, no, ikaw na mananampalataya, that may confidence ka na lumapit sa Diyos. Hindi dahil sa mayabang ka lang or what, hindi. May confidence ka kasi alam mo, nagtitiwala ka, sapat yung ginawa ni Jesus Christ, sapat yung offering ng dugo niya sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan, past, present, and future. Ganun ho ka-complete ang ginawa ni Christ. And since we have a great priest, si Jesus Christ, over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings. So sinasabi dito ng author ng Hebrews na ang knowledge or ang message ng sacrifice si Jesus ay tumuturo papunta sa Diyos upang tayo daw ay makalapit sa Diyos at maranasan natin yung provision niya sa persona at sa finished work ni Jesus Christ. Ito yung tinutukoy ng author na knowledge of truth. Ito yung katotohanan, ito yung kaalaman na sinasabi ng author na, ito, shinare na namin sa inyo tong knowledge of truth na si Jesus Christ ay naghandog na once and for all. Bagamat ginagawa natin to before, yung maghandog yearly, ng offering ng animal sacrifices, pero sabi niya hindi na yun kasi hindi naman kaya maglinis ng kasalanan yun. Pero may Jesus Christ na nag-offer ng kanyang sarili, ng kanyang dugo. And once and for all, ito ay maglilinis ng kasalanan, mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun yung knowledge of truth. Okay? 22-23, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, nilinis, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly. Let us hold firm. Let us hold out tight to the hope we profess. Ano daw yung hahawakan mo, kakapitan mo, yung pag-asa daw na sinishare natin. Okay? And yung pag-asa na yun is yung ginawa nga ni Jesus Christ na makakaasa ka, makakalapit ka sa Diyos ng malaya. Kasi merong daw high priest na naghandog at siya mismo yung hinandog niya yung sarili niya. Perpekto yung handog, kompleto yung handog, wala ka nang idadagdag. Wala ka nang gagawin na paghahandog na hayop. Kasi yung dugo niya enough. Christ is enough. So dapat daw panghawakan mo yun. Huwag kang mag-wavy daw. For he who promised is faithful. Nangako ang Diyos Nangako ang Diyos. Kanina binasa nga natin na lilinisin ng Diyos yung mga tao daw na Di ba? Lilinisin ng Diyos yung mga tawag dito? Lilinisin ng Diyos yung kanilang kasalanan at hindi na aalalahanin. So may pangako ang Diyos. So dapat daw kapitan natin yung pag-asa na yun. Ito yung knowledge of truth. Ito po yung knowledge of truth na ito na nagli-lead sa atin upang mag-respond in faith dun sa sacrifice ng Panginoong Hesus. At sabi diyan, maging panatag daw tayo. Ayan magkaroon tayo confidence dun sa ginawa niya. Let us hope. Maging panatag, wala kang alinlangan, wala kang takot, wala kang doubt doon sa finished work ni Jesus Christ. So anong ginawa ngayon ng mga tao dito na kinakausap ng author? Ang ginawa ng mga tao, nireject nila yung truth na ito. Nireject nila yung knowledge of truth. Ano yung knowledge of truth? Yung sacrifice si Jesus Christ, nire-reject ng mga tao daw. They deliberately keep on sinning. No? They intentionally keep on sinning. Nagpapatuloy sila sa kasalanan. Ang tanong, anong kasalanan yung pinagpapatuloy ng mga taong sinasabi dito sa Hebrew o sa Book of Hebrews? At yung kasalanan na yon is the rejection of the finished work of Christ. Nire-reject nila yung perfect sacrifice si Christ. Hindi nila matanggap. Hindi nila accepted. Na instead na maniwala daw sila at tanggapin nila yon, iba yung direction na pinili nila. Okay, instead na tanggapin nila, manalig sila na si Jesus Christ ang naghandog, perfect sacrifice. At dahil doon, panatag ka na kahit hindi ka na maghandog, gumawa na itong mga rituals na ito o itong Mosaic law, malaya ka makakalapit sa Diyos at linis ang kasalanan mo. Manalig ka lang kay Kristo. Hindi lang matanggap yun. Instead na tanggapin nila yun, alam mo kung anong ginawa ho nila? Pumunta pa rin sila sa templo at doon, ginawa nila yung Old Covenant sacrificial system. Naghandog sila ng hayop. Okay? Kasi paniniwala sila na yun yung kailangan at hindi sila manalig doon sa ginawa ni Jesus Christ. Yun ang kasalanan patuloy na tinutuloy. They rejected Christ's sacrifice at pinili nilang gawin yung kanilang sarili nilang way of sacrifice. Sabihin man's effort, sariling effort nila ang ginagawa nila para maligtas sila. Ngayon, kaya nagbigay dito ng example yung author ng Hebrew
kung ano yung mangyayari sa mga taong i-reject yung gospel ni Christ. So ang tanong, ito ba ay tungkol sa mga Kristiyano? Hindi. Kasi tungkol ito sa mga taong ni-reject yung sacrifice si Christ. Tanungin kita ngayon, tinanggap mo ba yung sacrifice si Christ? Nanalig ka ba na si Kristo ang nag-offer ng kanyang dugo at yung dugo niya ang maglilinis ng kasalanan mo? Naniniwala at nananalig ka ba na complete at finish yung work ni Jesus Christ, na wala kang maidadagdag doon at wala ka talagang magagawa? Ngayon, kung nananalig ka sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, kapatid, hindi tungkol sa iyo ang Hebrews chapter 10, 26-27. Kaya ngayon sinasabi ngayon nung nagpapatuloy kayo sa kasalanan nyo. Ano yung kasalanan? Patuloy nyo nire-reject yung finished work ni Christ. Kasi gumagawa pa rin kayo ng mga bagay na ikaliligtas nyo sa sarili nyong paraan. Nag-provide na nga si Lord. So ngayon, nagbigay na siya ng yung author ng Hebrews, nagbigay siya ng example. Anong mangyayari sa mga taong ire-reject yung gospel ni Jesus? Verse 28, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Binalik ngayon ng author ng Hebrew doon sa mga mambabasa o doon sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya dito. Okay, yun nangyari sa panahon ni Moses. No? Nasabi niya ng author dito, basta mayroong 2 or 3 witnesses na magpapatunay na ni-reject mo yung Mosaic law, hahatulang ka na ng kamatayan. Yun. Death without mercy. Babatuhin kang mamatay or kung ano pa man, basta papatayin ka. Basta ni-reject mo yung law of Moses. Kaya nga si Jesus Christ, 'di ba, hinarap siya sa Sanhedrin bago siya parusahan. Hinarap po siya sa Sanhedrin. Tapos sila, yung mga priest doon, yung mga Pharisees, naghanap talaga sila ng mga false witness para lang patunayan na si Jesus Christ ay lumalabag sa kautosan ni Moses. Kumuha sila mga peking witness kasi yun yung kailangan may 2 o 3 witness. So sabi dito ang pinapakita ng Hebrews dito, so kung sa pag-reject mo pa lang ng law of Moses, death without mercy na ang hatol, grabe, law of Moses pa lang yun, death without mercy ang hatol, paano pa kaya sa verse 29, sabi dito, how much more severely, gaano pa katindi do you think someone deserves to be punished? Kung yung law of Moses, death without mercy, paano kaya yung parusa ng tao? Sabi yan, a person who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. So ano ulit yung deliberate sin? Yung kasalanan na pinagpapatuloy dito sa Hebrews 10, rejection of Jesus Christ, rejection ng finished work ni Christ. Sa Tagalog niyan matindi rin Sabi dito sa Tagalog, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. Ganito ang katindi ng ginagawa nila when they rejected the sacrifice of Christ. Hinahamak daw nila si Lord. Minamaliit nila at nilalapastangan nila yung dugo na may kapangyarihang maglinis sa kasalanan nila kung tatanggapin lang nila yun. Kung mananalig lang sila kay Christ. Pero hindi sila mananalig, so ang ginagawa nila, instead na tanggapin nila, ay nireject po nila yung mabuting balita ni Jesus. At bumabalik sila sa temple, ginagawa nila yung sarili nilang way ng pagliligtas, yung sacrifices nila, yung law. At dahil dito, dahil sa ginagawa ng pag-reject, iniinsulto nila ang banal na spirito, the Spirit of grace. So ano po ulit yung tinuturo ng Hebrews chapter 10, 26-27? Hindi po nito tinuturo ang kaligtasan ng isang believer ay nawawala. Hindi po. Tinuturo po nito ang sasapitin ng mga taong nakarinig na ng gospel, narinig na yung truth about Jesus, pero ayaw nilang tanggapin. Hindi nila tinanggap at nagpatuloy sila sa sin of what? Sin of unbelief. It's not just an ordinary, hindi lang to kung ano-anong sin. Sin of unbelief ho ang tinutukoy dito. Sin of rejecting the gospel. Sin of rejecting Jesus. Pero ito din po ay nagbibigay din ng encouragement din naman doon sa kanila, sa mga taong hindi pa tinatanggap ang finished work ni Christ, hindi pa nananalig kay Jesus. Okay? Nagbibigay ito ng encouragement sa kanila na talikuran yung doubt. Talikuran daw nila yung unbelief at ibigay yung buong tiwala kay Jesus at sa kanyang once and for all sacrifice. Ito po ang tinuturo ng passage na ito. At ito ang nasa puso at isip ng author ng Hebrews habang siya ay ginagabay ni Holy Spirit na isulat ito upang ang mga wala pa sa Panginoon ay makilala si Jesus.
at manalig sa kanyang finished work, and therefore sila din ay maligtas. So ang heart talaga ng Diyos ay mag-save, magligtas, at hindi yung tipong, okay, sumuway ka ngayon, alis ka na sa kariang ko, tanggalin ko sa iyo yung salvation kasi nagpapatuloy ka sa kasalanan, kasi hindi naman yun yung tinutukoy dito eh. Hindi Christians ang sinasabi dito na nagpapatuloy sa kasalanan. These are the unbelievers na nagpapatuloy sa kasalanan ng unbelief sa ginawa ni Kristo. Hindi tinatanggap yung gospel. Warning din po ito sa mga taong nagpapatuloy sa kasalanan ng unbelief or kasalanan ng pagre-reject kay Christ. And also, invitation na rin to sa mga tao na sino man manalig kay Kristo ay tatanggap ng forgiveness forever, eternal forgiveness, and eternal life. Ganda. So, ayun nga, kung eternal ang binibigay, ang pinangako ng Diyos, at sabi dito sa Hebrews, he who promises faithful, tapat ang Diyos sa pangako niya, at ang pangako niya, sino man mananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ang bibigay ni Lord ay eternal life, pero ito pala ay babawiin niya, hindi siya eternal. Lalabas na sinungaling ang Diyos. So magpatuloy po tayo na may confidence, mga kapatid, sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Kung ikaw ay nanalig kay Kristo, tinanggap mo ang kanyang finished work sa krus, at ang kanyang dugo na nananalig ka na ang kanyang kamatayan at kanyang banal dugo ang maglilinis at naglinis sa iyong kasalanan. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, ikaw itatanggap ng walang hanggang buhay. Yun yung confidence natin eh. Confidence sa kaligtasan ginawa ng Panginoong Hesus. At kahit dumanas po tayo ng hirap dahil sa ating pananalig at sa ating relasyon sa ating Diyos, hayaan niyo pong tapusin ko po itong sharing ko ngayon with this verse. Hebrews 10:35. So do not throw away your confidence. Huwag mong itapon. Panghawakan mo yung confidence mo. It will be richly rewarded. Napakaganda ho. May confidence ka. Hindi dahil sa ginawa mo, kasi wala naman tayong may dadagdag eh. Confident ka na perfect yung ginawa ni Jesus. Yung pagliligtas ho ng Panginoong Hesus ay perfecto. Na yung pagliligtas ho na ginawa ng Panginoon sa atin, yung kanyang sacrifice sa atin ay perfect, once and for all sacrifice. And in verse 39, but we do not belong to those who shrink back. Hindi tayo daw kabilang sa mga taong nireject yung gospel. Tayo yung tumanggap ng gospel. But we belong to those who have faith and are saved. Kapatid, maliligtas ka, hindi ng gawa mo. At huwag mong ipagpalit yung ginawa ni Jesus sa ginagawa mo o gagawin ng tao. Hindi natin kaya ligtas sarili natin eh. Hindi nga tayo naligtas ng ginawa natin eh. So never din tayong maaalis sa kaligtasan na ginawa ni Jesus Christ. Have confidence. If you believe in Christ, if you believe and accepted the good news of His sacrifice once and for all, kapatid, forgiven ka once and for all, then you have a confidence in your salvation.